isang suspect sa pagpatay sa ilang panadero sa Antipolo, Rizal. Yung babala nyo po sa mga drug syndicate na hindi tumitigil sa kanilang ano? Hindi ako bahala kayo sa ginagawa niyo, basta tuloy-tuloy lang kami. Kayong mga drogista, magnanakaw, mga korap, mga kriminal, at yung nagpapahirap sa Pilipino. Kaya kung ayaw ninyong minto at patuloy pa rin ang karahasan, ito na ang huli ninyong meritus. Paliwanag ng suspect, nagawa niya ang karumal-dumal na krimen dahil sa pagbabanta ng mga biktima. Yan ang ulat ni Isaiah Mirafuentes. Agad na aresto ng mga pulis ang suspect sa pagpatay sa 7 panadero sa Antipolo, Rizal. Matapos niyang magtungo sa Camp Krames sa Quezon City at sumuko dahil sa labis na pagsisisi sa nagawang krimen. Nang itimbre sa mga pulis ang krimen, agad silang nagsagawa ng investigasyon. Natagpo ang naliligo sa dugo at tadtad ng saksak ang mga biktima. Ayon sa investigasyon, alas 11 kagabi ng pagpapatayin ng mga panadero. Naiwan pa ng suspect ang ID nito sa crime scene. Paliwanag ng suspect, nagawa raw niya ito dahil matagal na raw siyang nakaririnig na binabantaan ng mga biktima ang kanyang buhay. Hindi ho ako naniniwala na nasa tamang pag-iisip itong tao na ito. May karga ho ang utak nito. Baka ho nasubrahan sa paggamit. Alam niyo ho, si Claire Castro na lang po yata ang naniniwala na walang saksakang naganap, walang patayang naganap. Ngayon, paglabas ko sa bahay, wala naman ako nakikitang saksakan. Oh! Yan ang justification mo! Tingnan mo ano nangyayari. 7 katao pinatay. Sa isang pagkakataon lang. Lahat yan mga tulog. Diba? Kung hindi ka ba naman nasobran sa kabangagan, hindi mo kayang gawin yan. Ngayon, paglabas ko sa bahay, wala naman ako nakikitang saksakan. Oh! Yan ang justification mo! Mr. President po, nasa kalagitnaan pa lang po kayo ng iyong panunungkulan. Pero grabe na po talaga ang talamak. Paano pa kaya kung umabot kayo ng 6 na taon? Yung mga dating natigil na, ngayon mas lumala pa. Mas malala pa ho ito sa mga dating administrasyon. Mas malala pa ito nung administrasyon ni Pinoy. Nung pagdating ni Pangulong Duterte, talaga namang malaki ang pagkakaiba. Pagdating mo ngayon, talagang mas lalong lumala. Nahigitan pa po. Para nga ho walang gobyerno sa ngayon eh. Yung parang kayo lang po ang nakakaramdam ng pag-asa. Kayo lang po mga politiko. Ang kagaya naming mga ordinaryong Pilipino, para pong napabayaan. Napabayaan ang lansangan. Napabayaan po talaga lahat. Kaya lumaganap ang krimen. May wala kayong may walang nahuling mga kriminal ngayon. Puro pambabatikos ang ginagawa ng pag may adik ang namatay kasi, yun ang inaano nila, inaatupag na imbestigahan. Pero yung nabibiktima nitong kagaya nito, hindi kayo nag-iimbestiga. Oh, pero pag adik ang kriminal, biglang namatay dyan, abay magpapatawag kayo agad ng hearing dyan sa Senado o kaya sa Kongreso. Ano ba talagang gusto niyo mangyari? Palaganapin ang mga masasamang tao dito sa Pilipinas? At yung mga inosenteng tao na naghahanap buhay lamang, ay hayaan na lang na bibiktimahin ng mga durugista? Parang ganun po ang lumalabas. Yung mga otoridad po natin ay hindi na po sila nagtatrabaho. Bakit po? May katwiran po sila eh. Kapag magtatrabaho sila, baka balang araw kakasuhan na naman sila. Kagaya nung nangyari sa panahon ni Pangulong Duterte. Yung mga nagtatrabaho, yung humahabol sa mga durugista, ngayon po may mga kaso. May tama din po ang mga pulis, ang mga kapulisan natin. Bakit pa ako magpapagod? Bakit pa ako magpakahiro, maghabol ng mga durugista, mga kriminal, kung balang araw ako rin ang ihahabla? Ako rin ang makakasuhan. Kaya tama yung nasa isip nila, nagpatulog-tulog, magpapahinga na lang sila sa istasyon nila, papalamig sa aircon, wala pa kaso. May tama.
mukhang malaki na nga ang tama ko, no? O mas malaki ang tama ninyo. Pagdating sa droga kasi hinahayaan eh. Iba talaga si Pangulong Duterte pag nag-warning. Kayong mga drogista, magdanakaw, mga korap, mga kriminal, at yung nagpapahirap sa Pilipino. Kaya kung ayaw ninyong minto at patuloy pa rin ang karahasan, ito na ang huli ninyong Merry Christmas. Kita nyo kung paano mag-warning ang dating Pangulo? Kaya kung ikaw ay isang drogista o kriminal, abay matatakot ka ho talaga. Pero yung isa, tingnan nyo, paano pakinggan nyo kung paano siya magsalita, kung paano siya mag-warning sa mga drogista at kriminal. Napakalambot ho talaga. Kaya nga ho, dumadami ho talaga ang nagdudroga sa ngayon. Kita nyo naman, kahit sa social media, nangyayari. Paano? Yung iniidolo nila, yun ang balita na gumagamit din siya. O kaya, hindi siya po pwede magkamay na bakal. Kasi baka siya ang mabakal Yung babala nyo po sa mga drug syndicate na hindi tumitigil sa kanilang ano. Hindi ako nakikipag... Bahala kayo sa ginagawa niyo. Basta tuloy-tuloy lang kami.